Good day everyone. Today po may tutorial tayo. Ito yung mostly request ng ating mga yung mga nag-avail ng natin ng mga software for photo booths. Ito yung inaabangan nila. Although siya, previous version siya nung latest na version. Kasi yung pinaka-latest version po ngayon ay version 7. So ito po ay DSLR boot version 6. Ito po yung offline, no? Sa mga nagtatanong kung may offline ba ng DSLR boot, meron po yung version 6. Ito po yun, no? So ang topic natin DSLR boot, interface tour, no? So bisitahin natin kung ano ba itsura nung interface no version 6, no? Kasi yung version 7, iba po, magkaiba po sila ng itsura, no? So open natin yung ating DSLR boot na. Ayan, pakita ko lang pala muna yung itsura ng version 7, no? Ito version 7 kasi itong naka-install sa atin. Ayan, pakita ko lang. So, ayan, opening na siya. So, ayan, open na yung DSLR boot version 7 natin. So, sa version 7, lagi may lumalabas na ganito, software updater. Pag lumabas yan, pag nag-avail kayo sa akin, ang pipiliin nyo lang po ay skip this update or remind me later, no? Never nyo i-update yung program. So, ito yung pinakaunang bubungad sa inyo kapag nag-version 7 kayo. Ganyan yung niya, yung mamimili ka or maglalagay ka ng new event. Kunwari may new event ka, lalagay mo dyan. Ito po yung pinakabungad, no? Ito kayo ito yung mga event mo dati. Yan. Pwede mo yung i-copy or i-duplicate. Pwede mo na siyang barahin. So, yan yung sa version 7, no? So, i-launch natin para makita nyo lang din kung ano yung loob ng version 7, di ba? Para mamaya, may pag-compare natin yung itsura niya. So, same lang naman sila ng ganito, yung live view mode. Sorry, madilim Madilim kasi dito sa kwarto. Tapos, ito yung setting niya. Ito yung setting nung, ganyan ang itsura ng setting ng version 7, no? So, lahat nandito sa taas lang, no? Yung screen editor, pag pinindot mo yan, ganyan po ang itsura, no? Yan po ang itsura ng setting niya. So, yan. So, kung napansin nyo, ganyan talaga siya. So, proceed na tayo sa version 6, no? I-close ko na to. I-uninstall ka na muna, no? So, sa mga hindi marunong mag-uninstall, kapag may version 7 kayo, pupunta lang kayo dito sa search bar sa baba. Tapos, pindutin nyo lang yung add, then remove. Then kahit ganyan lang type nyo, add NRE. Lalabas na tong add or remove programs. Tapos, syempre, ano ba yung i-uninstall natin? Uninstall natin yung DSLR boot. So, baba lang tayo dito. Hanapin nyo po yung DSLR boot. So, ito siya, DSLR boot version 7, no? 7.44. So, para ma-uninstall nyo yan, pindutin nyo lang itong 3 dots, then uninstall. Tapos, uninstall lang po, no? Tapos, just lang ulit. Ayan. So, pag after nyan, may lalabas lang nito sa browser. Okay lang yan. X nyo lang. Tapos yan. Ibig sabihin, na-remove na natin yan. Wala na tayong DSLR boot sa ating computer. So, dahil version 6 tayo, install natin yung version 6 natin, no? Hanapin ko lang installer ko kung saan siya nakalagay. Yan. Yan. Meron kasi tatlong version yan. Version 5, 6, and 7. So, 6 lang tayo. Okay. So, install natin. So, pag-install, yan. Pag natin yung setup, double-click nyo lang or right-click, run administrator. Tapos yes nyo lang. Yan. Tapos next nyo lang. Then agree. Then next. Tapos install lang na. Wait lang po natin matapos. So ayan, pagka na-install nyo na yung program, gagawin nyo, huwag nyo muna i-launch syempre. Hanapin nyo tong icon dun sa hanapin nyo yung icon sa may desktop nyo, tapos i-right click nyo lang to, then hanapin nyo yung open file location. Tapos,
lalabas yan ito. Ibig sabihin dito naka-install yan. So ang gagawin nyo, open nyo lang tong crack na folder dyan sa installer. Tapos right click nyo lang, then copy. Then punta kayo dito sa kabila, then right click nyo lang ulit, tapos paste nyo lang. Then replace nyo lang po yung file destination. Tapos yan, okay na po yan. Pag nakopy nyo na po, pwede natin gamitin or open yung ating DSLR boot na version 6 na. So open natin yung program natin, version 6 na po ito. So ulitin ko lang, ayan, ito po yung una nyo makikita pag in-open nyo yung version 6. So katulad sa sabi ko sa inyo, lumalabas din to sa version 6. Ang pipiliin nyo dito is skip this update or remind me later. Huwag nyo pipindutin tong install update, no? So skip this update lang tayo. So pansin niyo ito yung unang bumubungad sa version 6. So yung sa version 7, naalala nyo pa yung itsura. So pakita ko, meron ako dito sa Nebe. So ito yung itsura nun sa version 7, no? Yan, pag kayo na mag-compare kung ano yung nakikita nyo, no? So yan yung version 6, yan yung version 6, ito yung 7, no? Ayan, version 7 to, ito yung version 6. Yan, yung version 6, no? Magkaiba talaga sila, no? Ayan, so okay na yan. Tapos launch na natin yung event para makita natin yung loob, no? So ito yung pinaka-unang second page ng version 6, no? So pansinin nyo, nandito agad yung settings niya sa taas, no? So yung sa version 7, pakita ko rin kung ano itsura. Pagpasok nyo, ito yung itsura naman niya, no? So ayan, ito yung live view. Ito rin yung live view natin dyan. Ayan yung pinaka live view nyan, eh. Ito. Tapos yung setting natin, ganito yung itsura. Sa version 6, ganyan lang. Yan lang ang itsura nung sa version 6, no? So dahil lang ano natin, ang topic natin today is DSLR boot interface tour, no? Syempre by Boss TV. Boss TV lang sa kalam. So ayan. So ito yung interface ng DSLR boot version 6 natin. Event now, ito yung event na syempre ongoing. Pwede kayong mag-create ng event dito. Dito nyo makikita yan, yung create ng events. Dito lahat nakasave yung mga events nyo na sa past events or yung mga ginagawa nyo sample event. Dito naman sa kanan niya is ito yung kung ano yung camera na naka-active sa inyo. So integrated camera. Ito yung webcam yan, webcam. Yung webcam ito, may tutorial ako nito sa version 7. Pwede nyo gamitin yung camera ng inyong mga cellphone, tablet, no? iPad, yan, pwede yan, no? Yung iba ginagamit nila yung iPhone 17 nila, no? Malinaw kasi yun, eh. No? Yan, pwede. Pero pag 7 hindi pwede yun. No, hindi siya, kumbaga hindi siya formal, no? DSLR camera talaga dapat, no? So yan, ganyan na muna, leave lang natin since in tour lang muna tayo, no? So ito, mapansin nyo, ito yung itong black screen nito, ito yung pinaka live view mode niyan, eh. Yan, naka-black. Hindi mo kasi naka-open yung live view natin, tsaka hindi pa tayo naka-launch. So ito yung naman yung ating mga thumbnails. Ito yung mga ayan, event now. Ayan. Ayan. So ito yung ito yung thumbnail, ito yung mga previous shots na. Tapos settings, ito yung dito muna tayo sa gilid. Help, ayan, dito makikita yung yan, huwag niyo pupuntahan tong help na to kasi kusa nagko-close yung application kapag pinindot niyo yung support or yung yan, yung mga to na magko-close yung application niyo. Register, ganun din. Yan, cancel niyo lang to. Huwag niyo i-click yan. Sa tools, ayan, dito nyo makikita yung, yan, dito nakasave yung kung saan napupunta yung mga photos na makukuha na ng DSLR boot nyo, no? Atong DSLR boot camera setting, dito nyo makikita yan. Wizard, dito yung DSLR boot wizard, dito yung kapag gumagamit kayo ng mga flash, mga example, yung mga Godox SK400, SK300, MS200. Yan, dito nyo makikita yung setting nyon.
Tapos, export event, kunwari, tapos na yung event nyo, kapag ka may gustong kunin ng kliyente nyo yung files nyo, may dala silang USB, saksak nyo lang USB, tapos export nyo lang to para makakopy instant na yung mga photos nila, no? Tapos, remote control, skip muna natin to. Tapos, green screen, ito, green screen. Then, kapag naka-green screen kayo, pwede nyo clickin to. Dito nyo kayo magtitimpla, no? Titimpla. Magtitimpla nung settings ng green screen nyo. Templates, dito naman papasok yung, di ba kapag ayan, gumagawa kayo ng template, yung template na para sa kliyente nyo, kunwari birthday, kung ano occasion na meron sila. Tapos kung napapansin niyo, meron diyang 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin yan, 4 na photos. Kapag may nakita kayo ng 1, 1, 2, 2, ibig sabihin, ang photos na papasok dyan is magkaparehas tong 1 tsaka 1. Pagpapalitan natin ha. Copy lang natin to. 1, 1. Yan, 1. Tapos, saan na yung 2? Wala yung 2. Ito yun eh. Photo from boot, no? Yan. Burahin ko lang tong design na to. Yan. Yan. Ang ibig sabihin yan, kung ano yung makuha na ng picture na una, ikakopy lang niya dito sa pangalawa. Kung ano yung pangalawang picture makukuha niya sa number 2, pangalawang shots, ito rin yung makakopy dito. Pero pag 1, 2, 3, 4 yan, iba-iba po yan. No? 4 na shots po ang kailangan dyan. Pero pag ganito, 1, 2 lang, 2 shot ang kailangan dyan. No? So, ito yung itsura ng ating layout. No? So, close ko na to. Itatakal natin to ng sa ibang topic naman. Tuturuan ko kayo paano maglagay dito or paano rin gumawa ng layout. No? So, sa ngayon, tour lang muna tayo para makita nyo lang kung ano yung laman ng version 6. No? So, siyempre, X muna natin yan. Siyempre, yung isa sa importante yung setting. No? Punta kayo dito sa setting. Ano ba makikita nyo sa setting? Yan. So, dito, makikita nyo lahat. Ito yung general. Click natin. Yan. Ito na yung general natin. No? So, sa una pa lang, pag nakita nyo yung general, makikita nyo kaagad kung ano yung meron sa event nyo. Kunyari, ongoing event nyo. Makikita nyo kung ilan na yung mga na-print. Dito makikita kung ilan na yung na-print nyo. No? Ilan yung na-share sa Facebook, sa Twitter, sa email, na-send. Ilan na-upload dun sa online. Pero as of now, hindi po gumagana yung mga parts na yan. Ang gumagana lang dyan, ito pong print po. Saka itong email. No? Pwede nyo i-send yung photos nila via email. No? Tapos itong print, yan gumagana. Pero dahil offline tong version 6, pwede siyang offline. Hindi nyo mapapagana tong email na to. Syempre. Kung gusto nyo paganahin to, mag-on na kayo. I-open yung internet nyo para makapag-send kayo ng email or may send nyo yung photos nila through email. No? Pero since offline, hindi nyo makailangan mag-online kung ayaw nyo. Dahil offline nga yung gusto nyo, ito lang yung magagamit nyo dyan. No? Ibig sabihin, monitor nyo kung ilan na yun i-print ninyo. Kasi 2 hours yung event nyo. So, monitor nyo kung nasa 40, nasa 50 na ba yung na-print nyo. Ayan, no? Tapos, pwede nyo rin i-delete yan. Diba, kunwari may nakalagay dyan, may 1, may record na. Reset nyo lang to kung gusto nyo. Kunwari may bago kayong event. Ayan, may number 6. May bago kayong event, burahin nyo yan kasi hindi nabubura yan. Reset nyo lang para ma-monitor nyo. No? Ayan, 0 na po lahat yan. Ito yan, no? Tapos, ito. Sa camera tayo. Meron pa pala sa baba. Boot mode, ito. No? Mansinin nyo itong boot mode. So, kasi pwede kayong mag-shot din ng GIF, boomerang, video. Since photo boot lang naman tayo, hindi natin kailangan ng video, boomerang. GIF, hindi naman. Kasi may kusa naman sa nakikreate dito. Ayan. Photo with GIF. Yan, no? Tapos, sa options, ano may kita nyo dyan. Ito, wag nyo na pong galawin to, itong mga parts na to. Tapos, sa disclaimer natin, yan,
Huwag nyo na pong igalawin yan. Leave as is na lang. Then directories, ibig sabihin yan kung saan nasisave yung mga photos natin, no? Ayan, sa directories. Diyan nasisave yan, no? Hanapin nyo lang yan para makita nyo yan, no? Tapos, ito triggers, wala yan, no? Yan. Off nyo lang yan. Yan, okay na yan. Tapos, punta kayo sa camera. Ano ba yung meron sa camera? Auto trigger camera. Syempre, auto trigger yan. Kasi may countdown naman yan eh. No, may timer yan kaya naka-on. Huwag nyo nang gagalawin yan. Enable webcams, yes. Kung wala kang DSLR camera muna, pwede nyo gamitin yung webcam nyo. Pag in-off nyo yan, hindi nyo magagamit yung integrated camera. So, enable webcam lang. Yan. Tapos, live view. Kapag live view, kung na rin, gusto nyo yung live view dito, nakikita. Display ay live preview, video preview during countdown. Yes, okay yan. Mirror image, lagi naman nakacheck yan. Okay nyo lang yan. Display on start screen. Gusto nyo naka-live view agad dito. Click nyo lang yan, na makikita na yan. Tapos, ayan, save natin muna para makita nyo. Ayan, lalabas yung ating picture dito. Ayan. Sorry, medyo madilim lang, no? So, balik tayo sa setting. So, nasa camera tayo, no? So, yun yung live view, no? Sana yan? Nawala. So, yun yung live view. Display on start screen live view. So, sa ibang topic natin, tuturuan ko kayo paano maglagay ng animation dito sa screen nyo. Diba, una, pwede nyo kayo mag-live view. Pwede rin naman yung animation or yung photo ng, yung may event. Kasi may birthday, yun. So, sa ngayon, yan, tour lang naman tayo. Yan, live view lang muna tayo. So, after natin dito sa camera, sa display tayo. Lipat tayo dito. So, ano meron sa display? Ano makikita nyo? Pwede nyo pindutin tong start up in full screen. Ibig sabihin, hindi nyo makikita itong setting na to. Na yan, oh. Di ba ito, naka-launch na yung event natin. Yan. Kaya, close ko lang to. Ayan. Pansinin nyo, naka-launch na yung event natin. Pero, kita pa rin yung ating kita pa rin itong setting sa taas, no? Para hindi nyo makita yung setting na yan. Ayan. Click na lang itong setting. Tapos, sa display tayo, diba? Minutin nyo itong start up in full screen. Sa save na lang. No? Pansinin nyo. Ayan. Naka full screen siya. So, kita pa rin pala yung sa taas, no? So, later on, i-adjust natin yan. Ibanggitin ko sa inyo kung paano. So, pero pansinin nyo, naka full screen na siya. Yung baba pala, hindi pa. So, later on, skip ko muna for now. No? Para mas makita natin maigi. So, ayan. Ito yung pinaka, niya pala, full screen. Yan. Naka pala kanina, naka-minimize na. So, huwag niyong pansinin itong pula kasi yan eh. Yun yung recording ko ng screen recording ko eh. Yung line na yan. So, yun yung itsura ng full screen niya, no? Yan. So, done. Pwede nyo siyang i-done. Ganyan yung itsura ng live view pag nasa event kayo, no? Para mawala yan, bumalik kayo sa setting, pinutin nyo itong lock na itsura yung icon sa kanan. Yan. Yan. Para lumabas yung setting, no? So, setting uli natin. So, general, tanggalin ko muna yung full screen kasi saan ba yun? Sa display, yan, tanggalin natin yan. Start at na walang full screen. Tapos, ano pa ba yung makikita natin dito? Sa start screen, ito po yung start screen natin. Dito yung sinasabi sa inyo, pwede kayo maglagay ng image. Image, no? Picture, kung ayaw nyo ng live view, pwedeng picture. Pwedeng GIF, pwede rin po. Tapos display browse button, ano yan? Ito yata yan, ito yan. Off ko lang Ayan. Ito yung browse button, ito yung history or yung mga previous photos natin. Itong button unlock opacity, ito po yun, no? So kung pansinin nyo, naka 10 lang siya. Pag siniro ko yan, ayan. Hindi siya nababago eh. Pero ito yung yung malabo.
Pansinin nyo, hindi masyadong kita yung ano natin, yung lock screen pagka naka-live yun na tayo. Tapos, start photo session trigger. Yan, touchscreen. Naka-check lang naman to. Kung gusto nyo may touchscreen yung monitor nyo, yan, naka-trigger naman to. Pag in-off nyo to, tapos touchscreen monitor nyo, hindi gagana yung monitor nyo, no? Tapos, capture screen. Ito yung ano, yung kapag may countdown. Ito yan, no? Cancel muna natin. Yan. Pansinin nyo, yan. Ito yung start screen, no? May countdown, tapos photo 1, 2. So, balik tayo dun sa setting. Display, start screen. So, ano ibig sabihin nun? Capture screen, ano ibig sabihin nun? Yung unang photo, ang countdown niya ay 5. Tapos, yung kasunod na photo niya, yung first photo, second, third, fourth, fifth, ito po yung countdown niya. Ayan. So, 5 seconds sa una, yung kasunod na photo, 5 seconds din, no? Hanggang third, tsaka fourth yan. Kung apat yung templates nyo, apat. 5 seconds. Tapos, duration to display photo. Ito yung kapag tapos nyo mag-picture ng unang picture, tapos mag-i-stop muna yun, magdi-display muna. So, 3 seconds yun. Tapos yun nun, magka-countdown ulit siya ng 5 seconds para sa second photo. After ng second photo, magdi-display ulit yung picture niya ng 3 seconds. Tapos after niya, pag may third photo pa, countdown ulit ng 5 seconds. Yan po ibig sabihin nun. Tapos countdown color, ito yung sa ano, yung color ng ano, yung 3, 2, 1, yan. Tapos, craft live view, yan. Okay lang yan, naka-craft. Huwag nyo nang baguhin yan, no? Show photo thumbnails, ito yun. Tapos, photo thumbnail location, ito yung location doon nito. Ay, yung ano pala, yung 1, 2, ito, wait lang, ito yun, no? Bottom, photo thumbnail location, ito po yun, no? Papakita ko sa inyo. Ito po yung photo thumbnail location, itong 1, tsaka 2. So, pwede siya dito sa taas, pwede sa kaliwa, sa kanan. Pero normally, nandito siya sa baba. So, cancel natin yan. Balik tayo sa setting. Sa display tayo. Tapos sa sharing screen, ito yung pinaka last part, no? Sharing screen. Final screen time out 30 seconds. So normally 10 seconds lang. Ito masyado matagal yan. 30 seconds. 10 seconds lang yan. Hide done button. Ito sige, ilabas natin tong button na to. Pero normally naka-off lang yan. On natin. Tapos, labels, okay lang yan. So, testing natin para makita nyo tong final screen timeout tsaka itong done button. No? So, yung photo thumbnails, ito ulit, nasa baba, countdown. Ang nakalagay 5 seconds, tapos yung second photos, 5 seconds din, di ba? Tapos 3 seconds yung display, no? And 3 seconds, no? 1, 2, 3. Ayan. Tapos, ito na yung kasunod, yung sharing screen. Ito yung sharing screen natin. Ito yung sinasabi natin na yan, pwede kayo mag-send ng email. No? Tapos ito yung 10 seconds. 10 seconds siya. 10 seconds siya naka-display. So, balik tayo sa setting uli. So, nasaan na ba tayo? Sa display tayo, diba? Capture setting, sharing screen, tapos na tayo dyan. So, save lang natin. Tapos, balik tayo ulit sa setting. So, after natin sa display setting, syempre dito na tayo sa effects, no? Itong effects na to, no? Tulad ng sabi ko sa inyo, dito nyo makikita yung filter, yung beauty filter, digital props, watermark, post-processing. Yung beauty filter, ito yung pag natin to, magkakaroon ng smoothness yung skin niya. Filter, ito yung may filter na black and white, parang autumn, no? Tapos digital props, ito yung may parang may mga sombrero, may mustache, pwede sila maglagay. Watermark, syempre wag niyo lalagyan yan. Post processing, ito yung mga yung mga kung may
Post-processing, ito yung example. Kailangan dito required nito may Photoshop ka. Example, di ba kung napapansin niyo yung pagka nagpo-photobooth kayo, naka-mirror yan. Kunyari, nasa kanan ka nag-picture during yung session, photo session, nasa kanan ka. Pag pinrint yung picture mo, nasa kaliwa ka na, di ba? Itong post-processing, pwede niyang gawin dito yon. Kunyari, nasa kanan ka during ng session. So, kapag nag-print, automatic, nasa kanan ka rin. Pwede mangyari yun dito sa post-processing, no? Pero ito, bihira lang yung mga nakakaalam nito. So, as of now, ipopost ko yung post-processing kapag lalagay ko ito dun sa ating subscription button na So, kapag nag-subscribe kayo doon, popost ko lahat ng mga secret ng files ng photobooth, no? So, testing natin yung beauty filter. So, kapag sa photobooth, lagi nyo i-on to para medyo may konting smoothness yung skin ng kliyente nyo. So, sa akin, lagi naka-on to. Pindutin nyo lang configure, tapos, yan. Lagi nyo lang ilagay sa 50% na. Tapos, pwede kayo mag-test photo or save nyo na agad na. Sa akin, 50 lang. Pwede na yan. Save lang. So, yan yung kino-cover ng ating yung sa effects, no? Sa later on, gagawa natin na kanya-kanyang tutorial to beauty filter, digital props, post-processing yan soon. So sa ngayon, interface lang yung tinuturo natin. So sunod tayo, tapos na tayo sa general, camera, display, effects, tapos na sa GIF. Ito, skip natin to. Ano lang naman to hindi naman to yung natin ina-activate. Pero ito yung mga setting ng GIF, boomerang, saka overlays, no? Dito tayo sa video. Ito video more on sa 360, no? Hindi naman tayo 360, no? Wala tayong 360 na photo booth. Dito sa virtual attendant, dito nyo makikita yung yung nagsasalita kapag during ng may sasabihin siya na ready, say cheese. Ito yun, no? Smile, say cheese. Last one, sa countdown, yan. Pwede kayo maglagay dito ng mga kung meron kayong mas magandang boses or media, ito meron din naman sa gilid, no. Yan. Tapos sa survey, ito hindi ko na nire-recommend na gamitin nyo to kasi pampatagal lang to sa event. Mas lang to, more on pang tanong-tanong lang. Sa sharing naman, itong photo share cloud kung napapansin nyo. Dati kasi may photo share cloud. So, dahil offline naman to, hindi nyo kailangan tong photo share cloud na to, no? So, normally, naka-off lang yan, no? And turning and sharing QR code, SMS sharing links have been disabled. So, okay lang yan. Disable talaga yan. QR code, ito, hindi naka-disable talaga to. Kasi, hindi nyo siya magagamit kasi offline. And sa mga crack version ngayon, hindi na available yung QR code, no? Sa email sharing, ganun din, naka-off naman to. Yan, Twitter, SMS, Facebook, yan, lahat po yan naka-off na. Hindi nyo na kailangan yan. Tapos, punta kayo ulit sa setting. Tapos na tayo sa sharing setting. Printing setting naman, no. Printing setting, dito nyo na ma-set yung inyong printer na gagamitin nyo. Pwede kayo maglagay ng printer na dalawa. Kunwari, selfie yung gamit nyo, dalawa. Pwede yung unang magpiprint, salitan sila magpiprint niya, no. Kunwari, ito yung una. Lalo na pag nasa event kayo, maraming customer or client. So, unang dito magpiprint yan, tapos sunod pangalawa, salitan yan, dalawang yan. Kung dalawa yung printer nyo, no. Ito, huwag nyo nang babaguhin to, print automatically. Syempre, dapat pagpiprint siya ng after na session, print agad, no. Tapos, ito yung sasabi. So, print to both printers, alternate printing, yan, no. Kung dalawa. Pero pag isa lang, kahit na-off lang yan, no. Tapos, print windows count, ito yun, no. So, kunwari, hanggang 5 lang yung pwedeng i-print ng client. 5 lang yung mapiprint niya. Tapos, mag-create na lang siya ng session uli, ng bago. Picture na lang siya uli. Pero dapat isa-isa lang. Kasi logi kayo pagka ganyan. Dapat isang print, isang session, no. Tapos, print sharpening yan. Huwag nyo na baguhin yan. Ito, hindi na kailangan na baguhin. Save nyo na yan. Then, sa language, same pa rin naman. Huwag nyo na babaguhin to. Yan. Ito mga default na lang yan. Yung sa mga icon. Save lang natin.
So for now, ito lang yung tutorial natin sa DSLR Boot version 6 na about sa DSLR Boot Interface Tour, no? Yan na yung tour natin, no? So abangan niyo yung kasunod na video natin na tutorial natin sa version 6. Ito yung mostly requested ng mga ating mga kliyente. So thank you for watching. Please like and share.